Midweek Bible Study at 7 o'clock in the evening. At 6:30, may naghihintay po ditong jeep upang nang sa gayon, ang mga taga rito po sa Batangas City ay libre po na makakapunta doon sa San Antonio at makadalo po ng gawain. And then, every Friday po, dito po sa ating church mismo, ang ating weekly prayer meeting at 7 o'clock in the evening. At ipag-pray din po natin mga kapatid, on May 25, ay ang ating pong Sunday School Children's Congress. Dito po gaganapin ang kongreso ito ng mga bata. At ipag-pray po natin, yamang dito na po ang gawain na marami po mga bata ang makapunta at ang mga nanay po at mga Sunday School teachers ay makasuporta po mga kapatid. At also, nais din po natin bigyan ng pansin na ang mga nanay, meron din po silang district conference sa lugar po ng Tagaytay sa May 31 up to June 1. So mga gawain po ito ay nagpapalakas sa bawat isa sa atin at hayaan po natin mga kapatid, ang mga kabataan, ang mga tatay, ang mga nanay, ang mga maliliit na bata mga kapatid, sama-sama po tayong tatatag sa pananampalataya upang ang simbahan ito ay maging matatag mga kapatid na kalipunan ng mga mananampalataya na nagiging halimbawa at saksi sa sanlibutan mga kapatid na ating pong ginagalawan. Hallelujah! Nihiling ko po ang bawat isa ay tatayo. Hallelujah! Minsan pa bigyan po natin ang papuri at pagsamba ng ating pong Panginoon. Hallelujah! 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 Let's praise the Lord! Let's praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord. Buksan po natin ang ating mga Biblia, mga kapatid. The book of 2 Chronicles. Ikalawang Kronika, chapter 7, verse 14. A very familiar verse. This is what the word of the Lord says, "If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land." Sabi po sa Tagalog, mga kapatid, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. And then in the New Testament, 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 3. Unang Timoteo, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 3. The Bible says, "First of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people, for kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. This is good, and it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth." Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat
na patungkol sa lahat ng mga tao, ang mga hari at ang lahat na nasa mataas na kalagayan, upang kay mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po muli ang bawat isa sa amin at ganap na nagpapasakop sa iyong kapangyarihan at sa mensahe na nais mo pong ilagay, Panginoon, sa aming puso bilang mga mananampalataya. Maging sa amin pong mga bisita naririto upang buksan ang kanilang kaunawaan patungkol sa mga espiritual na bagay. Narito po ang bawat isa sa amin, lubusan, Panginoon, na inaangkin, O Diyos, ang espiritual na pagpapala na nais mong ipagkaloob sa amin. Lord, gamitin mo lang iyong lingkod bilang daluyan ng pagpapala. At hayaan mo ang iyong Panginoong mensahe, iyong banal na kalooban, Panginoon, ay tanggapin, O Diyos, na may pasasalamat at may pagsasagawa o katuparan ng anumang nais mo sa buhay ng mga mananampalataya. Lord Jesus, narito ang bawat isa sa amin, pinasasakop po namin ang aming mga sarili. At hayaan mo, O Diyos, ng iyo po, Panginoong layunin para sa aming mga buhay ang siyang maganap. At ang iyong layunin para sa simbahang ito, Panginoon, ay magkaroon ng katuparan upang nang sa gayon, ano man ang nais mong gawin, Panginoon, na impluensya na magmumula sa simbahang ito ay magkaroon ng kaganapan at maramdaman at maranasan ng mga tao sa labas ang kapangyarihan, Panginoon, ng pagliligtas. At ikaw, O Diyos, ang siyang maluwalhati ng bawat tao, Panginoon, sa aming komunidad at lipunan at sa mundong aming ginagalawan. Purihin ka, O Diyos. Maraming pong salamat sa pribilehiyo na iyong salita ay malayang na ipapahayag sa dakong ito. Maraming pong salamat sa iyo, O Diyos, sa iyo ang pinakamataas na pagsamba at pagpupuri. In Jesus' name. In Jesus' name we pray. Hallelujah. 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 Amen and amen. Last year, mga kapatid, I remember na tapat din po na ako nag-preach noon and I focused on the message about mothers, about women. Now, yaman po, mga kapatid, na taon-taon itong ginagawa. Nagbigay po ang Panginoon ng kaisipan to deviate from the annual message upang nang sa gayon, bigyan po natin ng pagpapahalaga kung ano ang magaganap sa ating bansa sa araw ng bukas. Amen? So sa umaga pong ito, mga kapatid, what we will focus on is prayer. Pray, bless our city, God. Manalangin, at ano ang ating panalangin? Pagpalain mo ang aming lungsod, Panginoon. Bukas po, mga kapatid, ay election day. Kung tayo po ay nasa legal na edad ng pagboto, ay atin pong i-exercise ang atin pong karapatan. At anuman po ang magiging resulta ng magiging eleksyon sa araw ng bukas, in one way or another, it will affect the future of our city or town, of our province, of our whole nation. Atin po, mga kapatid, na ini-enjoy ang ating karapatan sa pagboto. Pero ito ang nais kong sabihin, mga kapatid, ang pagboto po na may kalayaan ay hindi sapat. Mayroon po tayong mas mataas na kapangyarihan na kinakailangan upang ang mundong ito, mga kapatid, ay maayon sa landas na may katwiran ayon sa pamantayan ng ating pong Panginoon. So at this service, let's turn this into a prayer meeting.
for our city, for our town, upang nang sa gayon, lubusang pagpalain ng Diyos ang lugar na ating pong tinitirahan at kinalalayan. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Kamayan mo ang iyong katabi at sabihin mo, sama-samang tayong manalangin para sa ating lungsod, para sa ating bayan. Praise the Lord! Praise the Lord! Makakaupo po ang bawat isa sa inyo. Kagaya nga po ng sinabi ko, mga kapatid, ang karapatan po natin sa pagboto ay isang karapatang ibinigay po ng ating bansa upang malaya tayong pumili kung sino man po, mga kapatid, ang taong nais nating ilagay sa posisyon. Nagpapasalamat po tayo, mga kapatid, dahil ang ating organisasyon, ang ating pong fellowship, ay hindi po pumipili ng mga taong dadalhin natin sa kabuuan. Sapagkat bagamat tayo po ay kumikilos bilang isang katawan ng ating Panginoong Hesukristo, mayroon po tayong sariling pagpili when it comes po, mga kapatid, sa mga taong ilalagay sa pamahalaan upang maglingkod po sa publiko. At maaari po, mga kapatid, na kung mailagay po sa pwesto ang isang taong ma-impluensya at mayroon pong karisma, maaaring mayroon pong mga pagbabagong para sa ikagaganda ng ating pong lipunan. Pero nais kong sabihin sa bawat isa sa atin na bagamat may pagbabagong maaaring maganap sa natural ang isang tao, subalit sa espiritual, mga kapatid, tanging ang simbahan, tanging ang mga kalipunan ng mga mananampalataya ang magbibigay ng pagbabago upang magbigay din ng influensya sa ating pong lipunan. Hallelujah! Kailangan po natin, mga kapatid, ng kalayaan at kapangyarihan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. We thank God for the peace of this city, of our town. Salamat, hindi kagaya sa ibang mga lugar na gayon kagulo at gayon kataas ang krimen na nagaganap. Pero hindi po sapat, mga kapatid, na tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Nais ng Diyos na ang kanyang mga anak ay may gawin na titinag sa espiritual na mga puwersa upang nang sa gayon magkaroon ng pag-advance ang kaharian ng Diyos sa sanlibutan ito. And the weapon that we need to use is none other than the power of prayer. Amen. Hallelujah. Wala pa rin tatalo sa kapangyarihan ng pananalangin, lalo na kung ito ay sasampitin ng mga nananampalataya na lubusang nagtitiwala sa pagkilos ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Come on, let's praise the Lord! Hallelujah! Praise God! Ang bawat isa po sa atin, bagamat dito po sa Batangas City, ang sentro ng ating pananambahan, ay kinikilala po natin na mga tao na kabahagi ng simbahang ito, bagamat kayo po ay nabibilang sa ibang mga bayan. Pero ito po ay bibigyan natin pansin ang focus ng Batangas City. Because since this is the central city in Batangas Province, everything that happens in Batangas City affects the neighboring towns and municipalities. Kung paano po ang Amerika pag pinagpapala ay automatically nai-impluwensyahan ang bawat bansa dahil sa kanilang kapangyarihan. Gayon din po, anuman ang nangyayari, mga kapatid, sa syudad na ito,
ay magre-reflect po, mga kapatid, sa iba pang mga bayan. Now, we are privileged of living and strategically locating our church in this peaceful and progressing city. Ang sabi ko nga po, maari pong may mga balita sa mga krimen, pero sila po ay maliliit lamang kung ikukumpara sa mga nangyayari sa ibang mga lugar. Now, our city has been rated as number 16 in the top 20 most livable city in the Philippines. Pag sinabi pong livable, it's suitable for living. Komportable ang mga taong manirahan at mayroon pong katahimikan at nandoon po ang kalayaan, mayroon pong pag-unlad sa ekonomiya at hindi tayo natatakot na tayo po kahit gabihin, bagamat syempre nandoon pa rin ang pag-iingat, ay hindi kagaya sa iba pong mga lugar. We are one of the fastest urbanizing city of the Philippines. At tayo po ang kinoconsider na industrial port of Calabarzon. At sentro po tayo ng pangangalakal sa lugar na ito. Marami po tayong mga pinagkukunan ng yaman na nagko-contribute po sa ekonomiya, hindi lamang ng ating pong syudad, kundi ng ating pong probinsya. At sinasabi po ang Batangas City ay pang-anim sa best provider of quality public education. Sinasabi rin po, at may mga natanggap pong awards ang ating pong city. We are considered as the Philippines Green City. Tayo po, mga kapatid, ang ating pong lungsod sa buong Pilipinas ang nabigyan po ng award sa ibang bansa dahil tayo po ang unang nagpauso, no plastic, no styro. So nangangahulugan po, mga kapatid, na itong lungsod na ito ay pinagpapala sa iba't ibang mga larangan ng ating pong pamamahala. Subalit ang sabi ko nga, mga kapatid, ang pagiging matahimik at maunlad ay hindi po sapat. Ang lugar po ng Amerika ay isang makapangyarihang bansa. At ang kanila pong motto na nakalagay po sa dollar bill, "In God we trust." Subalit ang nakakalungkot, bagamat ito ang motto noon ng kanilang bansa, ngayon alam nating pababa ng pababa ang kanilang pong moralidad at ang kanilang espiritualidad bilang isang bansa. Kung titingnan po natin sa kasaysayan ng nagdaang panahon, ang lugar ng Babylonia, ang lugar ng Persia at saka po ng Gresya, gayon din po ang Roma, mga kapatid. Sila ay mga mayayaman at mga makapangyarihang mga bansa. Subalit ang kanilang mga yaman at karangyaan ang nag-contribute sa kanila pong pagbagsak. Ito po, mga kapatid, ang 3D display ng ancient Rome noon. Andito po, mga kapatid, yung tinatawag na Colosseum. At sentro po ang Roma noon, ang syudad na ito, upang nang sa gayon ang komersyo, ang paglilibang ng mga tao, ang lahat po, mga kapatid, ng aspeto ng pamamahala ay nakasentro po sa syudad na ito. Pero alam niyo po, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Roma ay nagkaroon po ng pagbagsak. At ayon po, mga kapatid, sa pag-aaral, according po dito, mga kapatid, sa isang historian, si Edward Gibbon, ito po
buong Roma ay nagkaroon ng pagbagsak dahil po sa iba't ibang kadahilanan. Tingnan po natin ang isang dahilan. The breakdown of the family and the rapid increase of divorce. Nang ang kanila po, mga kapatid, syudad, sa kabila ng karangyaan, ay nagkaroon naman ng pagbaba ang kanilang pagpapahalaga sa tinatawag pong matibay na pundasyon ng pamilya. At yung pong diborsyo, mga kapatid, ay naging isang pangkaraniwang bagay na lang, mga kapatid. I hope the church, amen, ay hindi po mapapapasok sa ganitong klase ng pagbagsak, sapagkat tayo po ang siyang magtatayo sa lipunan ng tamang pamantayan na susundan ng mga tao sa labas. Kaya po tayo nagtuturo, mga kapatid, ng iba't ibang pagpapatibay sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga kabataan, ay hindi natin nais na ang ating mga pamilya ay magaya sa estado ng mga pamilya sa labas. The church must be the one to set an example. Hallelujah! For us to be the witness in this world na kung may mga pagbagsak sa pamilya, may pagkawasak sa pamilya, sa sanlibutan, ang church nawa wag papasok sa ganitong pagkakamali upang nang sa gayon mataas ang tunay na kaluwalhatian ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Hallelujah! Hallelujah! Pahalagahan po natin ang ating pong mga pamilya. At nandoon na kailangan natin itong ipanalangin. Sapagkat kung masisira ang bawat pamilya dito, kabuuang simbahan ay masisira. Amen. Kung ang family po ang basic unit of society, this is also the basic unit of the church as a family. Kaya hayaan po natin na patuloy na maipanalangin ang ating mga pamilya, ang bawat pamilya na bumubuo ng simbahan ito. Amen. Handa ba tayo na magkaroon ng panahon upang ipanalangin, mga kapatid, ang mga tatay, ang mga nanay, ang mga kabataan, ang mga maliliit na bata, upang nang sa gayon makita ng sanlibutan ang kaibahan, hallelujah, ng simbahan na binago ng ating Panginoon. Come on, let's praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ikalawa pong pagbagsak o dahilan ng pagbagsak, the spiraling rise of taxes and extravagant spending. Masyado po ang kanilang naging pagkuha ng porsyento sa mga buwis. Kasi mayaman, gayon din ang mga tao, syempre, nandoon po para bang mayroon silang kapangyarihan na taasan po ang percentage na kinukuha sa buwis. And with that, dahil malaki ang pumapasok sa yaman ng syudad, sila po ay nagkakaroon ng mararangya na paggastos. Church, ito rin po ay pagbibigay ng paalala sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Upang nang sa gayon tayo pa rin ang magsilbing ilaw sa lungsod na ito at sa bayan na atin pong ginagalawan. Hallelujah! Kaya tinuturo po natin ang tamang prinsipyo. Ang prinsipyo po ng ikapok. Ang prinsipyo ng pagbibigay ng kaloob sa pamagitan ng mga bagay na ito. Ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na masaganang dadaloy sa buhay ng mga mananampalataya at sa kabuuan ng ating pong simbahan. Tinuturo po natin, mga kapatid, na magkaroon po tayo ng tamang paggastos, mga kapatid. At sa tulong po ng Panginoon, with the blessings, yamang ibinibigay natin, mga kapatid, ang para sa Panginoon. Nandoon din po, mga kapatid,
Tayo nawa ay magkaroon ng disiplina sa ating mga sarili. Amen. Na maging maayos po sa ating financial management upang nang sa gayon, lalo pa tayong pagtiwalaan ng Panginoon. Amen. Sa mga blessings na ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. The still word of the Lord must be found faithful. Amen. Kung ang katiwala mo ay katiwa-tiwala, di ba patuloy mo siyang paghahawakin ng iyong mga yaman. Amen. So kung ang Roma po ay nagkaroon ng ganitong kamalian, sapagkat mga kapatid, karoon po sila ng pagmamalaki sa kanilang sarili. At dahil sa kanilang pong kayamanan, akala nila nandoon ang tagumpay. But we will be watchful for this kind of temptation. Ikatlo po, mga kapatid, the mounting craze for pleasure and the brutalization of sports. Yun pong mga pagkahumaling po sa mga paglilibang. At yun pong sports na kung saan ay kanila pong sentro ng kanila pong paglilibang, naging brutal po ang ginawa nila. To the point na when the Christians were being persecuted, yung pong mga mababangis na hayop ang inilalaban sa mga walang kakayanan at kapangyarihan, walang armas ng mga Kristiyano. At yun po ang pinapalakpakan ng mga tao. Nawa, mga kapatid, kahit sa ating paglilibang, huwag po tayong makalagpas. Amen. Doon po sa pamantayan ng Panginoon. It matters where we go. It matters where we spend our time. This is still the doctrine of holiness, na kung saan, kaya nga po, hindi tayo pinapayagan na pumunta sa mga lugar na kung saan mayroon pong tukso. Amen? Mayroon po, mga kapatid, na mga pagsubok na maiiwasan natin kung hindi tayo pupunta sa mga dakong yaon. Hayaan po natin na ang leksyon ng nakaraan ay siyang magturo sa atin ngayon upang wag na po natin itong ulitin, mga kapatid. The fourth one ay walang iba po, mga kapatid. The expanding production of armaments to fight ever-increasing threats of enemy attacks when the real enemy was the decay of the society from within. Nag-produce po sila ng mga armas, ng mga sandata para po sa pakikipagbaka upang nang sa gayon kung may sasalakay man sila na ibang mga bansa na hindi sakop ng imperyo, handa po sila. Pilit silang nagbabantay doon sa mga puwersa na maaaring sasakop o magre-rebelde sa imperyo. Subalit hindi nila nabantayan, mga kapatid, ang kabulukan ng lipunan dahil po sa kanilang pag-uugali at lubusang paglayo sa tamang pananampalataya. Amen. At huwag nawa tayong umasa kung tayo man ay nasa kapayapaan at kung sakaling parabang ang kapulisan natin ay gayon kakapangyarihan, kung halimbawa hindi natin iaasa ang ating kaligtasan doon lamang sa kapangyarihan ng kapulisan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na magbibigay ng proteksyon sa bawat isa sa atin. Amen. At ang ikalima po, mga kapatid, the decay of religion into myriad and confusing forms, leaving the people without a uniform life. Bagamat ang Kristyanismo po ay malayang na ipahayag, although there were persecutions, pero sa kabuuan po, ang imperyo ng Roma at ang sentro nga nito ay ang syudad ng Roma. Kinater po nito ang iba't ibang klase ng relihiyon. At ang tao ay wala pong pamantayan na sinusundan. Kaya
ang pagsampa sa Diyos-Diyusan ay siyang naging pangunahin pong dahilan kung kaya't nagkaroon ng kabulukan sa kanila pong pananampalataya. Mga kapatid, ingatan nating matibay at ipagtanggol natin ang katotohanan na atin pong natanggap. Hallelujah! Marami pong mga hidwang pagtuturo ngayon. Marami pong mga lumalabas mula po sa ating fellowship. Sana dahil lang mga kapatid sa mga bagay na maaaring involved minsan ng leadership, but not when it pertains to the standard of truth. Yes. Sapagkat ito po mga kapatid, ang nagiging dahilan kung bakit nagpapatuloy na maging matibay ang simbahan. Sapagkat ang doktrina ng katotohanan ang siyang patuloy na itinataas mga kapatid na mga mayon. Hallelujah! Hallelujah! Maraming tao mga kapatid ang napapaapekto doon sa iba't ibang pananampalataya. Pero salamat, ang Biblia ay patuloy pong binibigyan ng kalayaan na magbasa mga kapatid at maipahayag sa mga publikong lugar upang nang sa gayon wala tayong maidahilan na ang Diyos ay nagkulang sa atin ng pagpapaalala. Hallelujah! Salamat pa rin sa kanyang pong pagbibigay ng babala sa ating henerasyon, sa ating lipunan upang patuloy na ang kaligtasan ay atin pong ma-enjoy sa ating pong buhay. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga po sa ating binasa kanina mga kapatid, in 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name, kung ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan. Ito po ay nung kapanahunan ni Solomon, nang kanya pong i-dedicate sa Panginoon ang templo. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, maraming salot ang darating dito sa Israel kung hindi kayo susunod sa aking kautusan. Pero sinabi niya sa verse 14, pero kung ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan, maaring tumutukoy yun noon sa Israel, pero sa ating kapanahunan, sino ba ang bayan na tinawag sa kanyang pangalan? Walang iba kundi ang mga mananampalataya. At ano ang dapat gawin ng mga mananampalataya upang patuloy na makakilos sa may kalayaan ng Panginoon sa ating pong lugar? We must humble ourselves. Magkaroon po tayo ng pagpapakumbaba. Magkaroon po tayo mga kapatid ng lubusang pagpapasakop at pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Nasa panahon po tayo that equality is being imposed to all men. Walang dapat mataas sa atin, walang mababa sa sino man sa atin. Kaya wala pong bansa mga kapatid na ang kanila po mga kapatid natural instinct is to be humble. Because we human beings are prideful people. But we thank the Lord. He has given us His Spirit so that we may learn to humble ourselves before Him so that He can freely move in our lives and take control. Take full control in us. Nais ng Diyos na kontrolin ang bawat isa sa atin. Ngayon, kung ang simbahan ay hindi unang magpapakontrol sa Panginoon, anong halimbawa ang titingnan ng mga taong walang pagkakilala sa ating Panginoon? So that's why the church must first humble ourselves before the Lord. At ang sabi po dito, pray and seek His face. Manalangin at hanapin ang kanyang mukha. Manalangin at hanapin ang kanyang presensya. Pag sinabi pong seeking His face, handa natin
iwan ang mga trivial things to give focus on talking and seeking His presence and His will in our lives. Nais ng Diyos, mga kapatid, na tayo ang maging daluyan ng pagpapala para po, mga kapatid, sa syudad na ito at sa bayan, sa munisipalidad na atin pong ginagalawan. Pero kung hindi tayo mananalangin, paano kikilos ang ating Panginoon? Yes, siya ay makapangyarihan, pero tayo ang kanyang katawan. Siya ang ulo, pero bilang katawan, tayo ang kanyang mga kamay. Tayo ang kanyang mga paa. Tayo ang kanyang mga kapatid, mga labi. Tayo ang kanyang mga mata. Tayo po ang kikilos sa mundong ito upang makilala ng sanlibutan ang tunay na Diyos at Panginoon na dapat tunay ang paglingkuran. And then, first of all, we must be the one to turn from our wicked ways. Kaya nga po, itinuturo sa atin ang kabanalan at katwiran. Kaya nga po, mga kapatid, tayo ay pinag-iingat na tayo ay mapahiran ng mga puwersa sa sanlibutan ito. Maaari sasabihin natin, ang higpit naman sa church, ang dami ng mga restrictions, lalo na sa isang baguhan. Huwag kang magtaka, mga kapatid. Ibig-ingatan ng Diyos ang kabanalan natin na ang sabi ng Biblia, kagaya ng isang babae ikakasal, yan ang simbahan at nais tayong may present ng Panginoon sa kanyang sarili. Walang dumis, walang kulubot, mga kapatid, upang sa kanyang muling pagpapalik. Masumpungan tayo sa kalagayan na may kalamisayan at kabanalan, katanggap-tanggap sa kanyang harapan. Hallelujah! At kapag ganyan ang ating ginawa noong sabi, I will hear from heaven and will forgive their sin. Makikinig ang Panginoon, ang atensyon niya ay sa atin. At tayo po ay patatawarin sa ating kasalanan. At hindi lang tayo ang maaapektuhan. Hindi lang tayo ang pagpapalain. Because the last promise was this, I will heal their land. Pagkakalinin ko ang kanilang lupain. Ang lupain pong tinutukoy dito ay hindi po, mga kapatid, yung lupa na kanila pong tinutungtungan. Ito po ay napapaloob pa rin yung pong mga taong naroroon, yung mga taong nasa kapangyarihan, yung mga taong wala pa pong pagkakilala sa ating Panginoon. Pagkakalingin ng Panginoon ang espiritual na mga karamdaman at magbibigay siya ng pagpapala sa lugar na yaon upang nang sa gayon ang simbahan ang kikilos at magbibigay ng pagbabago at ang kaluwalhatian ng Panginoon ang siyang mahayan. Come on, let's praise the Lord! Hallelujah! It is God's will to heal this land. Sabi ko nga, matahimik tayo, mga kapatid. Tayo po ay umuunlad kahit paano. Pero ang espiritual na kalagayan ng ating pong syudad, ng ating munisipalidad, kinakailangan pong ma-realize natin. Ilan lang po tayo, mga kapatid, sa simbang ito in proportion to the population of the city, of our municipality. Ang Bawan, ang San Pascual, ang Ibaan, ang San Jose, o ang Lipa City. Ito po ang mga lugar na kung saan may mga mananampalataya tayo, mga kapatid, na nakikiisa sa lugar nito. Let's do our responsibility as children of God, as a body of Christ. Let's humble ourselves. Let's pray for the city. Let's pray for our municipality. No one else
will be more concerned than the church when it comes to the spiritual condition of our localities. Nararamdaman niyo po ba ang kabigatan mawawala sa ating pananalangin ngayon, Lord? We are praying for this city. We are praying for the salvation of our people, and that includes our families. That includes our relatives. That includes our friends. Lalo rin po ang lubusang pagpapalain. At napakasarap maramdaman na dumadaloy ito sa mga taong ating minamahal at hanggang sa mga taong hindi po natin kilala. Si Jonah po, mga kapatid, isang propeta na kung saan hindi po siya nagkaroon ng tunay na kabigatan para po sa isang syudad. Sapagkat, sabi siguro niya, hindi ko naman niya syudad. Ang Jerusalem, ang aming holy city. Para bang wala po sa kanya, mga kapatid, meron silang lugar na kinikilala bilang bayan ng Diyos. Pero nandoon po, nang siya'y utusan ng Panginoon, yung instruction ng Diyos hindi niya matanggap. Pinapupunta siya sa Nineveh. Yun po noon ang capital city, mga kapatid, ng kanila pong kaaway. Kung Jerusalem pa, ipanalangin, okay pa. Pero yung Nineveh, capital city ng kaaway at nagbibigay ng pagpapahirap dito sa mga Israelita. No. Ayaw na ayaw po niya. Kaya kung makikita natin, from the place of Joppa, sa halip na pumunta siya doon sa Nineveh, sa kabila po siya pumunta sa lugar ng Tarsis. So kayo malay po, opposing direction. Kaya nga ginawa ng Panginoon, hinayaan siya na malulun ng malaking isda upang nang sa gayon ay pabalikin sa lugar ng Nineveh. Amen. Nawa mga kapatid, kung may tawag po tayo sa ating Panginoon, huwag nating hayaan na magpadala siya ng malaking isda para nang sa gayon tayo ay lulunin upang nang sa gayon ay papuntahin tayo sa lugar na kung saan nais niya na atin pong pangaralan, mga kapatid. When God says an instruction, He means it. May pagpapahalaga siyang gagawin sa lugar na yon. At ano po ang nangyari? Nang dumating na po siya sa Nineveh, nangaral po siya, mga kapatid. At simple lang po ang kanyang pangaral. Ano ang sabi niya? Ang sabi ng Panginoon, 4 na pong araw at ang Nineveh ay wawasakin. Napakasimpleng mensahe. Pero alam niyo po, dahil ang mga Ninevites ay nagkaroon ng bukas na puso na magpasakop sa mensahe ng ating Panginoon, sa hinagap nito pong si Jonas, hindi niya naisip na susunod itong mga Ninevites. Sumunod. Ang sabi ng hari doon sa lugar na yon, lahat mag-ayuno. Hanggang sa mga hayop mag-aayuno. Pero yun yun, mga kapatid, they were not people of God. But because they were convicted of their sins, and because somebody gave a message, kahit po ito, mga kapatid, ay opposed sa kanya pong damdamin. Pero nung ang mga Ninevites ay nagpakumbaba at nag-ayuno at nagsisi, pinaliktad ng Panginoon ang sitwasyon. Hindi sila ipinahamak, kundi na-save ang lugar na yon dahil sa kanila pong
desisyon ng mga tao. But all we have to do is to give the message. And if they will follow the leading of the Lord, they will be blessed through the message that we have given them. Hallelujah! Yan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Tayo lang po ay mensahero, mga kapatid. Pero ang kikilos sa kanilang puso at sa kanilang isipan ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Come on! Let's praise the Lord for the privilege He's giving to the church. Hallelujah! Kaya nga po, sabi even in the New Testament, first of all, una-una sa lahat, sinabi po niya sa isang batang pastor na nandoon sa isang umuunlad na lugar. Ang sabi niya, una-una sa lahat na mga bagay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Pero yan, nais ng Diyos ay pag-pray natin ang lahat. Kaya pag pinagkit natin, Lord, pagalingin mo ang Pilipinas. Pagalingin mo ang aming syudad. Pagalingin mo ang Bawal, ang San Pascual, ang Lipa City, ang San Jose, ang Ibaan. We are including the people who are lost. At nais natin, mga kapatid, na magkaroon ng pamamagitan. We are standing in the gap for them and for our Lord. At hindi lang yan ang sabi, for kings and all who are in high positions, doon sa mga hari at mga nasa mataas na kapangyarihan. Alam niyo mga kapatid, nang isulat ito ni Apostle Pablo, the reigning emperor at that time was Nero. Later on, ito po ang magpapapatay sa kanya na emperador. Ito mga kapatid, noong about 64 AD, ang pinagbintangan siya. Kasi sadyang ipinasunog po niya, mga kapatid, yung parte sa Roma upang nansagayon. Gusto niyang baguhin. Pero kanyang pinagbintangan, itong si Pablo. Kaya nandoon sa 2 Timothy, yung kanyang last letter, mga kapatid, na mamaalam na siya doon, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Sapagkat siya ipapatay na, iaalay ng kanyang buhay. And yet, during this time, sinasabi niya, ipanalangin ninyo ang emperador. Yes, siya yung persecutor ng mga Kristiyano, pero ipanalangin niyo pa rin siya. Ganyan din po ang bawat isa sa atin. We may not like the present government. Hindi lahat ay nagugustuhan ang ginagawa ni Noynoy, ni President Noynoy. Hindi lahat ay komportable sa pamahala ng ating gobernador, ng ating mayor. We have our personal preferences, but still pray for them. Kasi ang kalayaang ating ini-enjoy, ito rin ang pagkakataon natin upang mapahayag na may kalayaan ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Let's pray for them. At sabi nga that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. At ano ang sabi? Hindi lang para tayo mamuhay na may katahimikan. Ang sabi, ito ay mabuti. This is good. Ito ay mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tayo mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Hallelujah! Hallelujah! Nais ng Diyos, mga kapatid, na gamitin talaga ang simbahan upang maakay ang ating syudad kalapit sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Meron po, mga kapatid, way back 1956, there were 5 Christian missionaries
na sila po ay nag-attempt na magbahagi ng salita ng Diyos doon po sa isang dako sa Ecuador. At gusto po nilang pasukin yung pong mga Waodani tribe. Ito po ay mga American Indians, mga kapatid. Si Roger Youderian, si Pete Fleming, si Jim Elliot, si Nate Saint, at si Ed McCully. Ito pong si Nate Saint, meron po siyang anak, mga kapatid. Ito pong kanyang anak na ito, mga kapatid, si Steve Saint. He was just 5 years old nang magpaalam ang kanyang ama dahil nga pupunta po sila sa isang special na mission doon po sa Waodani tribe. At alam niyo po, mga kapatid, habang sila ay nandoon upang magbahagi ng salita ng Panginoon to savage people, yun po ay mga hindi ordinaryong tao. Laging galit sa isa't isa. Lagi pong gusto ay pakikipagbaka. At ang gamit po nila, mga kapatid, ay walang iba kundi ang kanila pong silat. Na-feature po sa isang movie yung buhay po ng 5 missionaries na ito. And it was entitled, The End of the Spear. Sa dulo ng siba. Sapagkat sa dulo po ng siba o sa pamagitan ng sandatang yaon, yung 5 missionaries ay pinatay. Walang pagkakataong maibahagi ang salita ng Diyos. Mayroon silang mga baril, mayroon silang mga armas, pero hindi nila piniling barilin ang mga tao ito sapagkat wala pa sila sa Diyos. At that instant, yung kanilang mga asawa, yung kanilang mga anak, became widows and orphans of that moment dahil sa Waodani tribe. Pero alam nyo, isa sa mga yon, yung anak ni Nate Saint, mga kapatid, ay may isang napakagandang katotoo. Yung kapatid na babae ni Nate Saint at yung asawa nitong si Jim Elliot, pumunta sila sa Waodani tribe. At yung hindi nagawa ng kanilang mga mahal sa buhay, kanila pong ipinagpatuloy. Nung dahil po sa kanilang pag-ibig, mga kapatid, sa salita ng Panginoon, most especially itong si Steve Saint, si Menkaye, na kung saan siya mismo ang pumatay na nagtarak po ng tinatawag na sibat sa kanyang ama. Hindi niya pinaghiganti ang kanyang puso laban sa mga tao ito, sapagkat sila ang mga taong nangangailangan sa pag-ibig ng Panginoon. They reached out to them. He was just 10 years old at that time nang sumama siya sa kanyang tiyahin upang makipamuhay sa mga tribo ng mga American Indians na sila po ay mga nakabahag. Wala po sila, malayo sila sa sibilisasyon. Pero nangangailangan ng salita ng Panginoon. They had a burden for these people. To the point na yung mga murderers ng kanila pong mga mahal sa buhay na convert sa salita ng Diyos. Hallelujah! Ito mang si Menkaye, mga kapatid, nakasumpong ng liwanag, naalis ang galing sa kanyang puso, nagkaroon ng pagdama at karanasan sa pag-ibig ng Diyos. Isa siya mismo, mga kapatid, sa mga nagbaptize doon sa mga anak nitong si Steve Saint. Nandoon na ang kanilang mga pamilya ay nagkaroon ng paggagalangan at pagmamahalan sa isa't isa. Kung doon nga sa gayong klase, mga kapatid, na kalagayan, mayroon silang kabigatan. How much more tayo na may kalayaan? Hallelujah! How much more walang persecutions tayong nararanasan? How much more kung tayo, mga kapatid,
kapatid, hindi namamatayan ang mga mahal sa buhay dahil sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Gamitin natin ang kalayaang ito upang nang sa gayon, lumpusan ang Panginoon at ang kanyang kapangyarihan ang siyang dumaloy sa ating pong buhay. Ang sabi po mga kapatid ng ating Panginoon dito kay Jeremiah, na ang mga Hudyo po mga kapatid ay ma-exile doon sa lugar ng Babylonia. Yes, pupunta kayo sa isang kaaway na lugar, from Jerusalem to the city of Babylon. Lungkot na lungkot po sila. Pero alam niyo ang sabi ng Panginoon sa bansang Israel, habang kayo nasa Babylonia, magtayo kayo ng bahay na inyong tahanan, kayo'y maghalaman, kanin ninyo ang bunga ng mga iyon, magsipag-asawa kayo, at kayo'y magkaanak ng mga lalaki at babae, ikuha ninyo ng mga asawa ang inyong mga anak na lalaki at inyong ibigay na asawa ang inyong mga anak na babae, upang sila'y magkaanak ng mga lalaki at mga babae, at kayo'y magsirami doon, at huwag kayong magpakakaunti. Ano po ibig sabihin? Still, while they were in a foreign land, God wants to bless His people. Kaya ano po ang sabi niya, ang verse 7, inyong hanapin ang kapayapaan sa bayan na aking pagdadalhan sa inyong bihag at inyong idalangin sa Panginoon, sapagkat sa kapayapaan niyaon ay magkakaroon naman kayo ng kapayapaan. Hallelujah! Hallelujah! Ang kapayapaan ng syudad na ito, ang kapayapaan ng inyong munisipalidad, mga kapatid, i-enjoy natin ang pribilehiyong ito upang maipahayag ang salita ng ating Panginoon. At dito sa lugar na ito, tayo pagpapalain ng ating pong dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Lastly, mga kapatid, again, I said, since tomorrow will be election day, tayo po ay magkakast ng ating mga boto para po sa ating mga senador, para po sa ating mga kapatid, na mga congressman, sa ating po mga kapatid, mayor, governor, sa mga board members, sa mga konsehal. Let's pray that whoever wins, hindi man sila agad magkaroon ng pagkaunawa sa katotohanan. But as we pray for them, God will use them to bless the church, and so that the church will bless them also in return, because we are praying for the welfare and peace of this city and of our municipalities. Hinihiling ko po ang bawat isa ay tayo. Hallelujah! 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 Since when have we had the burden to pray for this city? Hallelujah! This message came about, mga kapatid, nasabi po ni Kuya Rico sa akin, pwede mo ba akong tulungan ako magpe-pray sa munisipyo kasi sila po ay naka-assign. At habang ako po ay nagtitingin, ano bang dapat ipag-pray sa city, I began to realize the importance of this message. Ipanalangin po natin ang ating mga opisyales na maiboboto ng bayan. Ipanalangin po natin ang ating kapayapaan, ang ating po mga kapatid seguridad, ang ating mga kapulisan, maging ang ating pong educational system. During that time, nung pong nagagawa po ako ng prayer na yun po ang time na kung saan may nabalitaan pong mga nag-suicide ng mga estudyante. They were young people. Hindi mo po sila nababahagi na ng salita ng Panginoon. Kaya wala silang espiritual na tibay upang lumaban
sa kung anumang pinagdadaanan nilang sitwasyon. We are thankful sa mga kabataang naririto sapagkat anumang pagsubok na daraan, as long na sila po ay matibay sa pananampalataya. Hindi ko sinasabing gayon kadali, pero sila po, mga kapatid, ay makakapagtanggol sa kanila pong sarili upang nang sa gayon ay huwag silang matalo ng anumang puwersa ng sanlibutan ito. Let's pray for our economy. Na nawa, yung pong kasaganaan natin ay huwag maging taas para po tayo ay bumagsak. Kundi gamitin ito na ang kayamanan po ng syudad na ito ay maging yaman din, mga kapatid, maging ng mga mananampalataya upang makasuporta tayo sa kanyang gawain, lalo na sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Let's pray for every area of our lives in this society. Hallelujah. Hallelujah. You feel the burden, brothers and sisters. Nawa, sa bawat pagluhod natin, let's include Batangas City. Let's include our particular municipality in prayer. Let's include them, especially the people who are lost, especially the people who need the Lord. Hallelujah! 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 Palagi mo natin inadalangin ang ating pong mga sarili. But it's time to pray for people. Sa mga taga-Rosario na naririto, pray for the people of Rosario. Pray na nawa, makakilala sila sa Panginoon. Na kahit kayo isang maliit na kalipunan ng mga mananampalataya, kaya kayong gamitin ng Panginoong maghiliwanag sa dakong niya. Hallelujah! Hallelujah! Let's have a prayer to pray for the peace of Batangas City and of the neighboring municipalities. Hallelujah! 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 Bukas po ang altaan, mga kapatid, upang lumapit tayo sa Panginoon. Let's pray sa kapayapaan, mga kapatid, ng eleksyon sa araw ng bukas. Naway makaiwas sa anumang mga krimen na hindi kaaya-aya. Let's pray, mga kapatid, na makaiwas sa anumang mga pandaraya. God, be in control of tomorrow's election in this nation, including our city, Lord, including our municipalities, Lord.
aming kapakinabangan. But there will